Noong unang panahon ay may mag-inang nakatira sa isang nayon malapit sa kagubatan at isang malinaw na ilog. Sila ay sina Aling Tinang at 12 taong gulang na si Ugoy. Mula pa sa pagkabata ay silang dalawa na lang ang magkasama. Baga kasing yumao ang ama ng tahanan si Mang Kirilo. Iniiwan niyang tulog pa ang anak na si Ugoy. Nakahanda na ang pagkain niya at nagpabili na rin niya ang anak sa gabi. Anak, handa ko ng mga pagkain mo at mga gawain mo sa bahay. Anak, magtratrabaho na ako sa palay para may makain tayo sa hapunan. Si Aling Tinang na ang nagsasaka sa lupang naiwan ng asawa. Maaga siyang nagpupunta sa bukid para magbungkal ng lupa at magtanim. Mag-isa na lang kasi siyang nagtatagoy sa pamilya, kaya naman nagsisipag siya. Gayunpaman, pagka-uwi niya sa hapon ay wala ni isang nagawa si Ugoy sa mga ibinili ng ina. Kalat ang mga pinagkainan, pakarumin at napakagulo rin ng bahay. Di rin mahagalip sa bahay si Ugoy. Franz, saan mo ito binili? Binili ko to sa SM. Magkano? 7K. Ugoy! Umuwi ka na, Ugoy! Umuwi na ako sa bahay kapag naamoy ko luto. Uuwi lang si Ugoy sa kanilang bahay kapag naaamoy na niya ang niluto ng ina. Umuwi ka o hindi? Babaan. Anak, bukas na bukas idalhin mo yung isang siping ng saging kay Aling Maming para may masain tayo ng bigas dahil pagpapalit natin yun sa saging. Kinabukasan na ay kinuha ni Ugoy ang isang buwig ng inom na saging para dalhin kina Aling Maming. Malayo-layo ang bahay nila Aling Maming, kaya nang napagod ay ibinaba muna ang buhat-buhat niya, saka nagsabi sa sarili. Ang sarap ng saging. Ang sarap tikman. Pero walang saging na nakarating kina Aling Maming dahil ang tinikman isa ay naging 2, naging 3 hanggang sa hindi na mamalaya ni Ugoy na ang mga balat na lang ang natira sa isang buwing ng saging. Asan ang bigas? Tanong ni Aling Tinang sa anak pagka-uwi niyang galing sa bukid. Ma, may nakita akong mga bata sa daan. Pilit nilang kinuha ang saging. Ang pagsisinungaling ni Ugoy sa ina. Wala akong magawa kundi magsahin lang ng kamote. Wala nang nagawa si Aling Tinang kundi maglaga na lang ng kamuti kahoy dahil wala silang bigas. Tatawa-tawa na lang si Ugoy. Hindi man lang siya nakaramdam ng pagsisisi sa ginawa niyang pag-ubos sa hilig ng saging at sinungaling sa kanyang ina. Saang araw habang pauwi mula sa bukid ay inabutan ng napakalakas na ulan si Aling Tinang. Pagod siya sa paghapong paggawa sa bukid at nabasa ng ulan, kaya paggigising niya kinabukasan ay inaapoy siya ng lagnat. Anak, mag-init ka muna ng tubig para may inom ako ng tsaa po. Sa halip na sundin ng ina ay mabilis siyang tumakbo palabas ng kanilang kubo. Wala ka kwentang anak! Wala ka malasakit sa inyong ina! At anong himala? Sa isang kisap mata ay kumapit ang sandok sa puwitan ni Ugoy at naging mahabang buntot. Unti-unti ring tumubo ang mahaba at maiitim na balihibo sa buo niyang katawan. Nagbago rin ang kanyang muka. Lumiit ito at napuno ng maitim na balahibo. Sa takot ni Ugoy sa nangyari sa kanya ay nagtatakbo siya at mabilis na umakyat at nagpapalipat-lipat sa mga baging ng puno. Hindi na nakabalik sa dating anyo si Ugoy. Mula sa pangalang Ugoy, kalaunay tinawag siyang Unggoy. Sa kanyang nagsimula ang mga unang lahi ng mga unggoy. Atro, atro. Action. Oo, lang ako sa bahay kapag namoy ko luto.
Naag na. Bangon na, April. Ay, nabay ko ng istorya. Ma, may nakita ako.